Pag-usapan natin ang isinasagawang ICC Status Conference ngayon sa The Hague. Kasama ang Senior Expert for International Center for Transnational Justice, si Attorney Ruben Carranza. Magandang hapon po, Attorney Carranza. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon din, Jack. Yes, Attorney Carranza, una paliwanag po natin siguro sa mga nanonood na kung gaano kahalaga itong step na ito dito sa kaso nga po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaano kahalaga itong status conference na ito? Mahalaga siya kasi siya yung unang status conference sa kaso at ang purpose ng status conference na ito, iba't ibang purpose kasi pwedeng magkaroon ng isang status conference pero para dito, ito yung lalagay ng parang mapa kung paano susundin ang trial, yung mismong paglilitis, anong mga hakbang ang gagawin ng bawat panig, prosecution, defense, at saka yung mga abogado ng biktima. No? So hindi lang ito prosecution, defense, but yung legal representatives of victims, kung ano-anong ebidensya ang idaratag nila. Isa yan sa pinakamahalagang Pag-uusapan. purpose ng pre-trial ng status conference. Gaano ka tagal ang kailangan nilang panahon para ipaghanda ito. At of course, kasi inahati yung status conference na ito sa tatlong parang stages, no? Opo. At saka anong mga petsa pwede nilang mapagpasyahan na masimulan yung trial. Meron pang mga very specific na mga hakbang na para dito sa status conference na ito dapat sigurong pansinin. Ang isa sa nakakatawag pansin para sa akin, kailangan mag-report yung prosecution kung ano pa ang mga pending investigations na ginagawa nila na makakaapekto sa kaso at saka sa schedule ng paglilitis. So, mahalaga yan. No? Pwede natin pag-usapan kung anong ibig sabihin yan. Pero para sa akin, isa yan sa mga nakakatawag pansin dito. Yun nga eh. Pwede nyo ba i-elaborate bakit ito sa mga ginaganap po ngayon, ito yung medyo nakakuha sa attention nyo po? Dahil ibig sabihin, kahit naman sa anong kaso, hindi lang dito sa kaso ni Rodrigo Duterte, wala namang nagpipigil sa prosecutor na ipagpatuloy ang investigasyon sa isang bagay kahit na meron ng kinasuhan at meron ng paglilitis na sisimulan. Ibig sabihin dito sa Duterte case, posibleng may ongoing investigation na ginagawa ang ICC prosecutor at ang ongoing investigation na to may kinalaman sa kaso, not necessarily na may kinalaman kay Duterte directly, pero posible may kinalaman sa 8 o higit pa sa 8 tao na dati pa dun sa parang document containing the charges, no? DCC ang tawag dyan, na-identify ng ICC prosecutor. No? Mga pangalan na binanggit doon, kasama halimbawa si Senator Orlando De La Rosa. So, kailangan i-disclose yan ng prosecutor sa defense. Kailangan may karapatan si Duterte through his lawyers to know what the prosecutor is conducting that will have an effect on the trial of Rodrigo Duterte. Pero is this, kumbaga normal itong proseso na to or something extraordinary para sa case na ito? Or ginagawa talaga ito? Normal nito sa kahit anong paglilitis. In fact, yung status conference hindi lang naman sa paglilitis ginagawa. Posibleng magkaroon ng status conference kahit na wala pang paglilitis sa ibang kaso, no? Kasi kailangan nila ng clarification. Literally, kaya status conference ang pangalan ng ginagawang hakbang dahil pag-uusapan lang no, kung nasaan na ba tayo sa kasong ito. Kaya ako lang binabanggit para malinaw na hindi nagtatapos sa pag-file ng kaso sa isang tao ang isang kaso na meron sa ICC. And Attorney Carranza, isa sa nagiging issue nga itong kalusugan ni pero dati sinabi na naman na fit to stand trial ang dating Pangulo. So ito may panibago na naman na kailangan i-monitor. Paano ito makaapekto? Paano kunyari sabihin na hindi kakayanin na mag-stand, hindi siya fit to stand trial itong dating Pangulo? Paano makaapekto to dito sa kaso?
Merong motion na pending ang bagong final ito nung si Nicholas Kaufman pa yung abogado ni Duterte, pero ngayon ang pilitis para dito on behalf of Duterte si Peter Haynes na yung motion nila na magkaroon ng panibagong examination by experts of Rodrigo Duterte for his to determine whether he is fit to stand trial at this point, no? Kasi sabi ng motion na ito, dati pa naman ginawa yung test pero gusto nila ng panibago. Ang sinasabi nga nila dahil natutumba daw si Duterte, hinihingi nila yung mga video. Binigay naman ito ng registrar, no? Yung parang clerk of court ng ICC. Meron na kasing determination yung ICC retrial chamber dati at ngayon parang mahirap baguhin yan, no? Hindi naman pwedeng every time mag-allege itong defense counsel na i-check up natin si Rodrigo Duterte, pipigilin nila lahat, no? So I think it's unlikely that they will suspend yung trial simply based dun sa sasabihin ng defense counsel na hindi handa yung kliyente ko, may issue sa kalusugan yung kliyente ko. Hindi ako sigurado kung pagbibigyan yung hiling nila na i-examine uli si Rodrigo Duterte, no? Dahil lalo na mayroon namang ibang ebidensya na pwedeng tingnan, no? Halimbawa na lang yung video na gusto nila na sinasabi rin naman ng registrar, no? At saka nung nagbabantay kay Duterte na he is on 24-hour monitoring. So it is not as if they don't know what's happening to him, no? It's hindi naman na parang hindi nila alam, no? Parang misteryo yung nangyayari sa kalusugan niya. And attorney, huling tanong na lang siguro, no, para din sa mga nanonood, paano pinagkaiba na itong gagawing trial sa ICC? Sa nakikita natin na trial sa mga korte dito, guilty beyond reasonable doubt ba? Kung sakali, dumating na tayo sa formal trial sa ICC, ano ho ba yung magiging basehan ng verdict po? May pagkakaibang malaki dahil yung ICC hindi siya sa sistema ng katarungan sa Pilipinas, hindi magkapareho yung sistema sa ICC. Ang ICC, halo-halong sistema yan. May mga huwes dyan na galing sa mga bansa na ang tinatawag ay civil law tradition, no? Yung mga huwes ang nagpapasya, o may mga bansa rin, may mga huwes din dyan na galing sa common law tradition, yung galing sa England halimbawa. At may mga bansa din dyan, o mga huwes din dyan, galing sa bansa na halo-halo, no? Former French colonies, no, na pwedeng magtanong yung mga judges halimbawa na para sila prosecutor din. Ang isa sa tingin ko dapat bantayan ng mga Pilipino, mga sumusubaybay sa kasong ito, sa ICC in the last couple of cases, merong tinatawag na motion to declare that there is no case to prosecute, no case for proceeding with the trial, no? Ang pinakamalapit na equivalent niyan sa Pilipinas siguro parang tinatawag ng mga abogado demurrer to evidence, no? Parang pagkatapos yung prosecutor magpresenta ng ebidensya niya, may mga kaso na sa ICC dati na yung defense lawyers nagsasabi na batay sa ebidensya na pinakita ng prosecutor, hindi naman ito aabot maski man lang dun sa level ng ebidensya na dapat ituloy pa natin yung trial dahil hindi talaga nila kayang patunayan yung mga charges that were filed, no? So hindi yan beyond reasonable doubt dahil hindi pa umabot dun sa punto na yung defense lawyer magpipresenta din ng ebidensya para sa kliyente nila. Hindi ganun kalinaw pa yung standard na ginagamit ng korte dyan, pero I expect that Peter Haynes will file a motion like that dahil ginawa niya ito doon sa iba niyang kliyente, lalo na doon sa kaso ni Jean-Pierre Bemba na hindi unang pagkakataon pinali ito, pero nangyari yan, no? Pero na-deny nung una. Okay, nako, sige. Maraming salamat, Attorney Caraza. I'm sure nagmo-monitor kayo sa pag-resume po ng session. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa Arangkada Balita. Alright. Sige.